Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yo! Topa Show! Yes, Show! Yes, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Siyempre po, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Tapasio. Ako po inyong lingkod, Juvie de Guzman. At alam niyo po, napakaganda ng, para sa akin ng araw kasi wala hong masyadong init, di ba? Pero napakagrabe ho ang init ng panahon ngayon. Kaya mag-ingat-ingat po kayo dahil alam niyo naman, dito sa Yes Yes Show, kailangan lagi tayong masaya. Kaya po, magpakasaya tayo sa ganda ng panahon yan. Pagka minsan po, sabi nga po, ang swerte po ay nasa mga natin, pangangatawan. Kaya kailangan malusog po tayo. Yan. At hindi lang po yan, thankful tayo sa Panginoon dahil kayo po'y nandiyan dyan muli at kami po'y naririto. At meron tayong kaagapay. Yan, kaagapay natin na lagi po nating naiimbitahan dahil siya po'y presidente na UGP. At of course, wala pa? Okay. Paki-contact na lang uli. Okay, sige. Okay, antabayan na natin, no? So, hindi pa natin siya ma-reach dahil kino-contact pa. Okay, at ngayon mga kaibigan, alam nyo ho, nagpapasalamat po tayo dahil isang araw na lang matatapos na ang ating training dyan po sa Emergency Medical Response Team. Yan. At salamat din po sa tulong at awa ng Panginoon dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-training bago matulog. Di ba? Talaga naman napakasipag po ni Doc Melvin Villaruz at hindi lang po yan. Salamat din po sa Metrovision, kay Sir Dan at kay Ma'am Jane Militante na talagang sabi nga walang tulugan pagdating sa training. At hindi lang po yan, by Saturday po yata magkakaroon kami ng face-to-face training. Kaya yung mga media and press na kaagapay natin na nag-join mula sa iba't ibang mga company, nagpapasalamat tayo kahit papano ay may naimbitahan din para din na sama-sama na lahat po tayo maging responsable. Sabi nga po, bago ka mag-report, bago ka maging anchor, sana alam mo rin kung ano yung gagawin mo in case of emergency. Eto nga, nangyari nga po, mga Pinoy ligtas, salamat sa Panginoon, 7.2 magnitude sa quake. Yan, sa Taiwan. At thankful tayo sa Panginoon dahil nga alam nyo po, dito sa Taiwan ito naalala ko nung araw naligaw yung eroplano ko. Imbis na sa Japan ako dumiretso, napunta ako ng Taiwan dahil nga inabot ako ng bagyo. At mahirap talaga kapag pumunta ka sa isang bansa na hindi mo naintindihan yung salita nila. So, unfortunately, nung time na yon wala akong nakausap na marunong mag-Ingles o marunong mag-Japanese kasi kahit papano marunong ako mag-Japanese. Pero yung Taiwan words hindi natin alam yan. So, sabi nga po rito, ayan, salamat din. At of course, sa kasalukuyan ay wala daw 150,000 na Pinoy sa Taiwan. Ang kabilang sa 66,475 overseas Filipino workers. Yan. At of course ay paano kaya to? Oo. Naka-standby na yan. So na lang po, paki-contact lang. Naghihintay. Okay, pakisuyo na lang. Okay. Anyway, itong ating mga friendship pinagpapasalamatan natin dahil safe naman yung ating kakilala sa Taiwan. Yan, safe naman. At of course, sabi nga sa Hualien kung saan gumuho ang isang gusali, sinabi ni Manila Economic and Cultural Office or the MECO Deputy Resident Representative Ali Bisperas. Kaya minsan tayo po nagpapasalamat lagi, Alam niyo kapag meron kayong mga importante na pupuntahan, you should know kung ano yung mga
delikadong bagay, delikadong lugar doon sa bansang pupuntahan nyo. Lalong-lalo na yung mga OFW dyan, no? Huwag kayo basta-basta na lalabas ng bahay o kaya naman po wala kayong kaalam-alam dun sa bansang pinuntahan nyo. Aba, mag-research po kayo. Kagaya ho ng ating friend natin, kanina pa tinatawagan yan. Kawawa naman tong ating mga production. Pakisagot lang, Tisay. Pakisagot. Yan. Hinihintay nila yung sagot. Dahil importante rin kasi na makonect ka nila. Dahil meron kayatang emergency na i-discuss tungkol doon sa miyembro ng UGP. At hindi lang yan yung mga kaibigan natin sa TNVS. Yan, maraming salamat po sa inyo. Patuloy na pagsubaybay sa programang ito. At hindi lang po yan, lahat ng programa dito sa DWIZ ay subaybayan po ninyo. Not only that, dito po sa Aliw, Channel 23, no? Kompletos Ricados po rito. Lahat ng klaseng usapin, meron po tayo. Okay? At of course, yan, siguro pumasok ka na sa Zoom, kapatid, pasok na. At hindi lang yan, no? Ito nga, pinasasalamatan natin dahil hindi masyadong matindi ang casualty. Sa ilan mga nakakalap nating balita, ay safe naman ang ibang mga, although humilig daw yung ibang building, no? Kumbaga, diretso yan. Tapos dahil sa lakas nga ng lindol na yan, ay humilig talaga. Alam nyo, naranasan ko minsan dyan sa bansang Japan. Ang tingin ko dito sa 7.2 magnitude, mahina pa ho to kasi ang inabot ko ho doon 7.9, no? Mas malakas ho yun. At talaga namang siguro sinwerte ako nakauwi ng Pilipinas bago isang araw ang pagitan bago nangyari yung pagkaguho ng lugar kung saan ako nagpunta sa Kobe. That time, no, nung sa Kobe, alam nyo ho, nako, talaga namang napakaswerte natin. Iyan ang dapat nating ipagpasalamat, yung mga panibagong buhay. Alam nyo, pag panibagong buhay, lagi nating alalahanin na napakasarap mabuhay. Yan. Lagi nating alalahanin na tayo po ay sinuswerte. Sabi nga nila, huwag tayong mag-alala. Lagi tayong merong katapat na swerte, lalo na kung buhay pa tayo. Kaya ako sa mother ko, naku talaga sabi ko, Ma'am, laban lang, laban. Kasi alam niyo, pag mga elder na kasi, ayon dun sa mga eksperto sa buto, talaga naman pag ikaw ay nadulas, pag ikaw ay natumba dyan sa iyong kinalalagyan, nako, napakadali, lalo na kapag mga elder, malulutong na ang mga buto niyan, sabing ganon. At sila po ay masyadong, para sa kanila ay hindi madali. Hindi madali ang ma-recover yung kanilang sakit, no? Okay. Ayan, wala. Ayan, si Miss Tisay, yes, parispadla. Okay, sige. Ano bang nangyari? Paki-contact mo na lang. Ayun. Sige, ano kayo nangyari dyan? Baka naman nagpapaganda pa. Okay, yung ating friendship. Okay, hindi lang po yan. Base din sa sa nakita nating sitwasyon, no, sa awa ng Diyos nga naman, ay maayos naman ang ating mga kababayan. Wala pa tayong reported as of now na any injuries at casualties among Filipinos. Alam nyo kung bakit po natin lagi po tayong concern sa ating mga kababayan abroad. Kasi naranasan na po natin na yung mismong mga OFW, hindi sila handa kung kanino ko contact. Nako, pag kayo ay nagpaplanong mag-abroad, lagi nyo tatandaan, kailangan importante na kayo po ay alam nyo na yung contact number ng inyong agency. Yan, importante yan. Hindi po pwede na kayo po ay basta na lang aalis, wala kayong kaalam-alam dun o ideya man lang dun sa bansang i-connect ninyo. Aba, hindi po pwede yun kasi alam nyo ho, pag kayo po ay naipit sa isang kaguluhan, sa anumang problema, nako, ang solusyon napakahirap hanapin. Yan. At hindi lang yan, no, merong mga tao na ang kanyang hinahanap ay yung kaligtasan lagi niya, di ba? So hangga't maaari, kung meron po kayong mga problema na kinakaharap naman, huwag kayong magsusumbong dun sa mga taong hindi ninyo kilala. Kasi baka yan po ang ikapahamak ninyo. Yan ang laging sinasabi noon sa PIDOS. At not only that, kung kayo naman po ay merong mga
alternatibong paraan para kontakin ng pamilya ninyo, dapat meron din ho kayong kontak kasi hindi ho madali na kayo po ay nakikipag-usap kahit kanino. Pagkatapos, hindi nyo alam na yung kausap nyo pala ay kalaban o kaya naman po hindi po, kasi kagaya din dati, no, sabi nila noon sa Amerika nga lang, kapag ikaw ay pumalya sa iyong visa, halimbawa, kayo po ay nag-overstay na, huwag kayong pakasisiguro na Pilipino nga yung kausap ninyo na hindi kayo maisumbong, di ba? At hindi naman ho natin hinahangad na kayo po ay mag-overstay. Bawal na bawal po yan. Kahit naman saan di ba? Kahit din sa ating bansa, huwag tayong magtatago ng mga illegal alien. Yan. Illegal po ang tawag sa mga alien, sa mga tao na hindi taga rito. Tapos po, magtatago, makikitira o whatever. Mahirap po. Hindi ho natin alam yung sitwasyon, hindi rin natin alam yung mga ugali ng mga taong ating mga kasagupa. Kaya, lagi po tayong maghanda. Ayan. Okay, thankful tayo noon at medyo less yung casualty pero alam niyo po, kahit po dito sa Pilipinas, no, paghandaan na po natin yung mga emergency cases. Halimbawa, yan yung earthquake, di ba? Alam niyo po, hindi po lahat ng panahon ay okay. Kung sakasakali, don't panic. Yan, yung pagpapanik ko kasi yung biglang takot ba? Minsan nauuna pa yung natakot kesa dun sa nadisgrasya, di ho ba? Ang gawin ho natin, alamin na ho natin ngayon pa lang saan ang exit, ayan, fire exit, halimbawa, yung mga fire exit natin, alamin natin saan ang daan at huwag kayong magtulakan. Kung kaya ho ninyo lumakad nang hindi kayo nakakabangga ng kapwa ninyo, much better. At dapat, kung kayo po'y may problema sa inyong alam ba, mayroon kayong sakit sa puso, lagi nyong dalhin yung yung importanteng bagay sa inyong mga bibit-bitin, no? Huwag niyo nang bit-bitin lahat ng gamit, kundi yung importanteng bagay na meron ho kayo ay laging intact yan at madaling damputin, sabi nga. Minsan kasi nakakalimutan ho ng iba na meron ho tayong mga bagay-bagay na dapat pinaghahandaan. Kita niyo ho ngayon si Doc Melvin, busy yung ating kapatid yan. Siya po'y mula sa Metrovision at lahat po ng mga kaibigan ho niya ay binibigyan po ng pansin yung kanilang mga oras, no? Meron silang schedule dun sa building nila kung kailan sila mag-aaral ng emergency tungkol sa sunog o kaya naman emergency tungkol sa earthquake, yan, mga ganyan. At napaka-importante din na yung ating mga kababayan, no? Kababayan natin na laging hindi ho natin di natin maintindihan kung papaano natin ihahanda ang mga needs natin. Alam nyo, naalala ko minsan sa Cabanatuan City, matagal na ho yun, bumagsak po ang isang building po doon na kung saan ang daming na-trap sa loob. Ngayon, sa ganong aksidente o insidente, ay doon palang nalaman na meron palang mga ibang mga construction. Sa probinsya kasi, hindi masyado nung araw pero ngayon hindi na ho po pwede yun na hindi ho mahigpit, no? Kailangan lahat po ng mga materyales na ginamit, importanteng nalalaman po talaga. At mga eksperto lang po ang nagdidesisyon kung ito ba'y dapat bigyan ng permit para magtayo. Kasi meron ng mga lupa pala, no, sa ating maaring sa ating bansa o sa ibang bansa rin ganun din po. Pinag-aaralan din yan ng mga geodetic engineer, di ba? Pinag-aaralan din yan ng mga nakakaintindi tungkol sa lupang malambot, sa lupang matubig, di ba? Sa lupang mabato, ayan. Yung mga lupa na mabato na kung saan kailangan pang pasabugin para ho maiayos. Alam niyo ho, yung ako meron akong inihanda nung araw, yung nasa abroad ako. Nakakuha po tayo ng lote, memorial lot ho yata ang tawag nila dyan. Dyan banda sa Forest Lawn Memorial Park, yan. Matagal na ho yan na na-avail ko siguro meron na rin hong 20 years ago yan. Yang lugar na yan punong-puno ng bato, mga adobe talaga. At sabi nung may-ari noon sa akin nung nakakakwentuhan ko, yung kanilang memorial lot dyan ay
parang replica ng forest loan sa mismong sa Amerika. So, yung design ginaya doon. Ewan ko lang, no? Siguro kukuha rin tayo ng mga eksperto ukol dyan. Yung mga design sa ibang bansa, dinala rito, at talagang ganun-ganun ang itsura. Di ba? Nakakatuwa na meron tayong lugar na ganun na pwedeng pasyalan, pwedeng puntahan, anytime. Kaya kung kayo may mga time, tingnan nyo po. At nakakaloko din na meron ho palang mga ilang mga fresh na pagkain na talaga namang hitik na hitik, no. Ito ho'y pinangangambahan na baka daw maubos at baka daw tumaas ang presyo. Naku, wag naman po sana. Pagdating sa agriculture, talagang napakarami yung problema na kinakaharap ng ating bansa. At ayaw naman, bakit nga? Okay, ngayon naman mga kaibigan, alam niyo ho, isang eksperto ang ating nakakausap naman dito sa Better Living. Ito, nakausap natin ito pero na-misplace ko lang yung contact nila. Sila po ay nagbibigay ng tulong sa bansang ito, no? At nabigyan tayo ng libro na The Way to Happiness, a Common Sense Guide to Better Living. Alam niyo ho, sabi nga, tayong mga Pinoy ay masayahin. Kahit saang bansa tayo naroroon, hindi ho tayo pinababayaan, no? Tayo po'y laging binibigyan ng pagkakataon na makapagbigay saya. Kahit saang lugar, nagtataka ako, kahit sa bansang Taiwan, sa China, sa US, marami tayong mga kaibigan dyan. Ito ilan sa mga nakakatuwa. Kahit yung pinsan ko at yung pamangking ko rin na nasa Illinois, natutuwa ako kasi ang sabi nila, alam mo tita, yung maganda rito sa lugar nila, kapag Pilipino talaga, yun daw ang parang ang sarap-sarap kausap. Ang sarap-sarap hingian ng mga ideya. Yan. Dahil ang mga Pilipino hindi madamot kahit saang mundo, kahit saan lugar sila naroroon, yung mga OFW, basta Pinoy. Gustong-gusto yung trabaho, pero kamakailan, parang napag-uusapan na yata na hanggat maaari nga daw, wag na raw yung mga Pilipino ang ipadala, kundi yung mga foreigner naman ang pumunta sa Pilipinas naman. At eto nga, isa rin sa nagkwento sa akin, si Bert Hashimoto, na in the future, hindi natin alam kailan yon, na ang mga pupuntang foreigner dito, sila yung magiging tao natin. Ganon tayo kayaman. Ibig sabihin, yung mga magiging OFW na pumupunta doon, ay baka sila na yung magiging bossing dito. So, iyan sa mga ilang kwento na ating nakuha. No? At syempre, thankful tayo dahil kahit papano, ay tila magiging may katuparan na ang aking pangarap na sana minsan, biro mo magkaroon ka ng isang katulong na kamukha ni Cinderella. 'Di ba? At of course, kamukha rin ng napakagandang mga babae. Kaya nakakatuwa na minsan kailan kaya mangyari ano? Yung pagyaman ng ating bansa ay talaga magiging full blast na. Dahil yan ay pangarap ni Numan na ang paraisong Pilipinas ay makamtan ng mga Pilipino. Siyempre, marami tayong mga kaagapay na nangangarap na maging bahagi ng isang mayamang bansa. Yan. At, okay. Sabi nga po, ang importante lang ay tayo ay magkaisa. Sama-sama nating pasayahin yung ating bansa. At sa oras ngayon ay magbe-break muna tayo. Pansamantala, magbabalik po ang Yes Yes Show Topacio. Ang oras, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Nako, magandang umaga muli sa inyo lahat mga kaibigan. At syempre, nagbabalik po sa inyo ang Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin po ng ating kaagapay, yan, Attorney Ferdy Topacio. Ayan. Sabi nila, nasaan na siya? Ayan.
ay nandyan lang po yan. At alam niyo naman, napakarami po niyang importanteng inaayos. So ngayon, gusto niyo man niyang dumating agad, ay pasensya na kayo. At syempre, muli tayo po yung magkakaugnayan sa oras na available siya. Okay, this time mga kaibigan, ay bago ang lahat, gusto ko lang pasalamatan si Superintendent. Ito, alam natin kahit na retired na po siya, ay hindi po siya tumitigil sa pag-aasiste ng kaalaman. Ito po yung ating fire chief noong araw na si Superintendent Hirandi Agonos, na magbibigay sa atin sana ng safety and prevention. Okay, already na yung ating partner dyan. Ayan, si Miss, ayan, yung ating napakagandang kaibigan. Kung gaano kaganda yung akin si Miss Tisay Paris Padlan, ang UGP President po natin. Magandang umaga sa iyo muli. Ayan. Yes, hello Miss Jovi. Ayun. Thank you so much. Hindi halatang puyat Hindi ako nakarating dyan. Oo. Hindi ka makakarating. Alam mo ba na traffic kami? Hindi talaga ako Ayun. nagkukotse. Gusto ko motor talaga nakakasingit-singit. Pag nakakotse ka, ang hirap sumingit, no? Grabe. Tama naman. Sa sobrang traffic na dito sa Pilipinas, no? Ay, grabe. Siyempre, Oo. gusto kong batiin lahat ng manonood at saka mga lahat ng listener ng DWIZ at siyempre sa mga lahat ng staff na nandyan at siyempre Ayun na. kay Attorney Topacio. Yon. Ayun na, okay. May kasama tayo, no? Na talaga ng mga thank you so much. At dumating din ang isa pa nating kasama. Yan. Okay, antabayan na natin. Alam mo, Tisay, maganda yung araw ko pag nakikita kita. Naku po. Maraming diba? salamat. At not only that, no? Alam mo ba, sabi nila, kapag gusto mo maging masaya, you should set a good example. Tama? Tama. Basta Ayan. umpisahin nyo lang yung araw nyo ng masaya kayo. Kasi once you start nyo ng masaya kayo, diretso na yan buong araw, no? Opo, ayan. At hindi lang yan, Tisaya, marami tayong magagandang balita ngayon. Bagamat yung iba minalas, di ba? Meron ding minamalas, pero mas binibigyan natin na importansya yung magandang balita na kung saan, sabi nga po set a good example to be happy. Ikaw nga, Yes. paano mo ibibigay yung pagiging masaya? Paano ka mapapasaya? Paano ako mapapasaya o paano ako magpapasaya? Pwede rin. Either way, di ba? Minsan Yes. tayo, So, gusto nating somebody will make us happy at ikaw rin naman, gusto mo ring makapagpasaya ng iba, right? Yes, syempre simulan natin sa maliliit na bagay, no? Yung simpleng pagbati nyo sa kapwa nyo ng isang magandang umaga. So sa mga Yes. kachat mo dyan, na kaibigan nyo, no? Hindi yung mag-chat lang kayo pag mangungutang kayo. Ay, aray ko. Alam mo yung mga Diba? ganyang estilo, it's a big no-no to Oo. me. Diba? Yeah, tama naman. So, siyempre, para mapasaya naman natin ang kapwa natin, no? Bigyan natin ng paggising natin ng umaga, bigyan natin ng magandang kumusta, no? Hindi yung negative na pagkumusta sa kanila. Pag kumusta nyo sa kanila, siyempre, sa busy na mga araw nila, pang araw-araw, masarap kasi na mayroong nangungumusta sa atin, no? Oh. At hindi lang yan, no? I'm so thankful to God kasi kahit papano, napakaganda na ngayon, high-tech na. Kita mo, nakakapag-usap na tayo kahit di tayo nagkikita. Yes. Samantalang pag nata-traffic tayo, pero next time, gusto ko nandito ka. Oo naman, para Oo. magkakasama tayo dyan, no? Oo. At Iba syempre, pa rin meron talaga din sa tayong, studio. yes, thankful din tayo kasi may kasama pa tayo. Hindi ba pwedeng, yung ating UGP, bilang UGP President, anong update mo nga pala ngayon? Yan. Well, sa bilang UGP President, no, ang update ko ngayon, marami nang pumapasok ulit sa PNBS kasi magbubukas na naman si LTFRB, pero hindi marami ang slot na bubuksan nila. So, kukunti lang. So, hopefully, madagdagan naman LTFRB slot na bubuksan kasi ang dami nakapila mga driver dyan at nagkalat na nag-open ng mga TNC. So, aside from Grab and Joyride car, mayroon mga in-drive, may mga bagong angkar, may mga bagong labas na ulit, no? So, kailangan natin ng mas marami na bukas na slot from LTFRB, no? So siguro meron tayong kailangan kausapin tungkol dyan. Siyempre si Attorney para sa atin, no? Ayan, hello, Attorney Inton ng abogado ng LTFRB natin dyan, no? Maraming salamat sa pagsuporta sa TNDS. No, so ayun. Mukhang Miss malakas ka Joby, kay attorney,
Medya-medya lang. Ayos yan. Ayun. So, syempre, gusto kong batiin, pabati naman ako. Babatiin ko si Sir Jigs Magpante, tsaka syempre, si Ma'am Maruha Diasis, andyan ako lagi sa Margo TV Philippines. Syempre, nag-host ako dyan kahapon, no? At syempre, papasalamat ako sa iyo, Miss Jovi, tsaka kay Kuya Victor, kasi binigyan niyo ako ng opportunity na nandito na naman sa DWIZ, ano? So, ayun. Katulad ng sinabi ko kay Kuya Victor kanina, mayroon ako tayong konting ibabalita na bilang TikToker, kasi presidente rin ako ng TikTok fanatic idols, no? So napadaan, Miss Jovi, sa TikTok ko yung isang babae na nagpunta ng Puerto Rico, no? Isang foreigner na babae, iniwanan niya ang anak ng 10 araw na mag-isa dun sa bahay niya na namatay, no? So masakit na hindi man lang niya hinabilin sa kapitbahay niya at hindi man lang niya ito kahit papano na ipinadalaw man lang sa kahit sino kakilala niya, na straight siya na 10 days na nasa Puerto Rico kasama si boyfriend, at mayroon pa siyang isang post doon na naka-swimsuit talaga sexy, no? Pero ang anak niya naka-diaper lang at hindi siya nag-iwan ng kahit ano man, kahit tubig man lang ng anak niya. Namatay sa gutom, namatay sa iyak, no? So habang dinidinig yung kaso niya, no, umiiyak siya ng umiiyak doon, no? So sa akin yung pagkakulong niya, kasi nakulong siya, no, hindi yung pagkakulong niya ang masakit diyan, kundi yung konsensya niya na habang buhay niyang dadalhin, no? So sa mga magulang na nandiyan na medyo pabaya sa mga anak nila, maging alerto kayo at maging mapagmatsyag sa ating mga anak. So I hope nagkaroon tayo ng medyo konting aral, gawin natin na inspirasyon, hindi para maging depressed tayo sa ganyang mga klase ng balita, kundi gawin nating inspirasyon para lalong mas mapabuti natin kung paano natin iingatan ang ating mga anak, no? So Okay. ayun, Miss Jovi. Okay, Miss Tisay, maraming salamat sa iyo, at meron na lang tayong 3 minuto para Ayun. magbigay sa iyo ng update, at of course, magpapasalamat ako sa iyo kahit na humabol ka talaga. Thank you so Maraming much sa iyo. salamat din. Yes. Meron ka bang huling mensahe para sa ating mga taga-subaybay? Yes, syempre sa mga taga-subaybay dito sa DWIC, at syempre sa mga viewers natin dyan, no, na lagi nakapanood pag nandito na ako, tsaka si Miss Jovi, no. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Sana patuloy nyo suportahan. At syempre may link dyan, so kailangan ipasa nyo na rin yung link sa mga kaibigan nyo, lalo na yung mga nandyan sa abroad, sa mga OFW na kaibigan ko, no. Suportahan natin ang Yes Yo Topacio. Yahoy! Ayun. Thank you so much, Miss Yes. Tisay. Ayan, magkikita tayo sa Tambayan. Ayan. Yes, maraming salamat. Siyempre, iniimbitahan ko dito sa Tisay Tambayan Resto Bar, dito lang sa Bagong Silang, Caloocan. Yun, Miss Jovi, naantay na kita dito. Okay. Ayan mo, pag medyo maluwag-luwag ang schedule natin, dadalawin ka namin whether you like Yes. it or not. Yes, isama na ng cast ng buong DWIC, yung mga babies natin na nandyan. Maraming salamat sa inyo. Okay. At syempre, na-miss kita, kaya hope to see you na-miss din again kita. next week. Magkita ulit tayo. Yes. Okay. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po. Yan po ang ating napakagandang kaibigan, si Miss Tisay. Ayan, Tisay Paris Padlan. Imported, di ba? Okay, mga kaibigan, beforehand, antabayanan po ninyo ang ating susunod na bahagi. Pero bago ang lahat, gusto ko lang pasalamatan si Boss Edgar, Sir Benjamin Ramos, Sir Dennis Antinor, syempre, Sir Randy Cabangon, Attorney Macnil Rante, Katirsa Peralta, Miss Bambi Puente, Sir Dennis Arce, Miss Baby Go, at Tito Chito Balmosina, and Doc Melvin, trainer na si Ma'am Jane Militante. Nandito na! At hindi lang yan, si Ariel Coronel ng ARJ Music Training Center. Ayan. At si Daisy Emil Pasakit 20. Alam nyo, marami ho talaga nagpapasakit ng puso ng ating mga kababayan. Kaya bago sumakit ang inyong mga puso, dapat po tuloy-tuloy lang po tayong magmahal. Huwag tayong mag-give up, dahil alam nyo ho, lahat ng ikagaganda ng ating buhay ay nasa sarili po natin. Lagi niyong tatandaan ng Panginoon, hindi po yan nag-aaksaya ng oras, kaya hilingin po ninyo ang gusto ninyo. Okay mga kaibigan, time check muna tayo bago magbalik ang Yes Show Topacio again. Ang oras, 11:45 ng umaga. See you later!
Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Siyempre, yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin si Juvie de Guzman. At siyempre, ang ating yes, yes, yo, another guest, ay walang iba kundi ang pinagmamalaki po ng TESDA. Hindi lang po yan, pinagmamalaki rin siya ng DOH, lahat ng mga doktor, lahat ng mga barangay, dahil siya po'y kasalukuyan ding kagawad ng barangay. Dito lang po sa Pasig City, San Antonio, Pasig City, yan. At hindi lang po yan mga kaibigan, napaka-importante ho ng taong ito sa akin dahil napakarami ho siyang naibahagi sa mga taga-media, taga-press na kung saan yung mga kaalamang hindi na inabot ng ating pinag-aralan pero ngayon ay medyo natututo tayo at ito po'y kailangan natin, ninyo, namin o tayong lahat kailangan natin ito. Let's welcome Doc Melvin Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. At magandang hapon po. Umaga pala, sorry po. Mamayang hapon pa rin to, di ba? Mamaya pa yun. At Umaga sa buong pala. mundo, dito naman po at nag-guest na naman po tayo sa ating programa dito sa Yes, yes, yo, Topacio. Attorney, Ayan. dito na naman po inyong lingkod para magbigay po ng awareness and preparedness sa emergency. Jovi, thank you very much Opo. for inviting me. Yes. Please, Alam mo, Doc Melvin alam ko, taga rito ka lang kasi, di pasensya ka ba? na at galing lang Napaka-bilis mong magresponde sa aking pangangailangan. Yan. Yes, anytime naman welcome. Ma'am. Emergency to Emergency yan. Okay, merong emergency na naganap po dito sa Taiwan, no? Oo. Actually, I've been here before nung muntik na rin bumagsak yung eroplanong sinakyan ko. Oh, talaga? Oh, actually, sa Japan yung punta ko, napunta ako ng Taiwan. At ang masakit pa Meron nito, bagyo yun, bagyo that time noon. Kaya, nag-emergency landing kami sa Taiwan. That time, no? Ilang araw ka naman doon? Hindi ko na rin naalala, pero sabi nga nila baka abutin tayo na 1 linggo, ganun-ganon. Ganun. Pero, hindi ko na alam kung yung exact date talaga kung ilang araw yon. But, Pero nagtagal ka sa Japan. Opo, matagal po tayo doon. Okay. Matagal po tayo. Pero ang akin Emergency lang... landing mo, Taiwan. Yes, emergency landing ko Taiwan. Pero sabi nga nila... Pero yung sinasabi natin, yung disaster, anong disaster na nangyari doon? Kaya, Ay, hindi ganito kasi, Doc. Hindi ko alam na that time, akala ko ulan lang talaga yon. Ayun. Yung pala yung ulan na yun, hindi lang ulan, kundi bagyo na pala yung Yun. biyahe namin. yun yung storm talaga. Yes, galing kami Pilipinas, going to Japan supposedly. Nagulat ako kung saang bansa ako nabitbit. Ayun pala, emergency landing daw yon to Taiwan. Dahil hindi raw kakayanin ng eroplanong nasakyan ko kung ipagpapatuloy yung pagbiyahe sa Japan dahil ito po daw ay magkakaroon ng malaking casualty kung hindi sila hihinto Oh, yan. at ipagpapaliban muna yung biyahe. Sige yung nga risk, po. yung risk yan. Opo. Kaya sinasabi natin, isa yan sa disaster na, natural disaster na nangyayari. Opo. Kaya ngayon, alam niyo man nangyari, yesterday, di ba? Ang laki po nangyari na Oo, sa Taiwan. Ito earthquake. yung, Hindi nila na-expect na nagkaroon. No? Kaya, Joby, ginagawa natin ngayon at pasensya na late tayo. Tayo ay nagbibigay ng disaster awareness dito sa Bay Ortigas Center regarding sa mga earthquake na yan. Kaya nahuli tayo, magbibigay tayo ng coordination meeting sa mga buildings and what to do during Yes. disaster. Alam ko yan yata yung proyektong tuloy-tuloy ngayon Kagaya Tuloy-tuloy po, yan, oh. by MMDA dati, di ba? Yes. Oo, By kailan lang MMDA. nagkaroon tayo ng Opo, talagang regular simultaneous drill ginagawa ng nila. ano. Opo, simultaneous. at lahat ng participate. At hindi lang yan. Sino-sino pa po ba yung mga participants niyan? Yung bukod sa inyo. Oh. At MMDA, di ba? MMDA, yan talaga. TESDA, yan. Ano pa ho? MMDA, Bureau of PAR, na Okay. participate, lahat ng government agencies. na Agencies, participate. Pero yan. medyo may awareness na talaga at naghanda na rin sila. At yan, nagkaroon tayo ng earthquake drill. Yan, dumating to at least yung mga tao na sa paligid natin, sa Opo. tulong po ng National Disaster Risk Reduction Management Council natin, at the same time yung OCD natin ay magandang ginagawa nila. Alam mo, Jovi, kasi nga tinitrain nila yan. No, national. No, may incident command system.
awareness seminar. Opo, dito rin sa building na to, nagkaroon din sila na During ano. that time. Tumama sila. Very good, very good. Talagang very good talaga kasi una-una, yung awareness kasi ng mga tao, usually kasi eto lang Dok ang napansin ko noong araw na walang ganitong drill. Correct. Yung mga tao na parang hindi aware, Lalakad-lakad lang, ano? oo, hindi, nung yung panic, yung Oo. pagka-panic, isa Doon ang yun sa- maraming namamatay. namamatay sa panic. Sa Kasi pagka-panic. tatakbo, pupunta sa stairs, maapakan. Opo, May, yan. yung isa naman aatakihin. Ganun nangyayari. Kaya ginagawa natin yung disaster awareness and preparedness. Opo. Yan po ay sa tulong po ng ating OCD and the same time yung ating barangay and city disaster. Yan. Yan. Sabi nga po we should know what to do. Yan. Yan. Ay, kanina nga, inumpisahan ko na Kunwari, ako ikaw Joke. Dahil mo na ito, estudyante ko po ito. Kaya napakagaling nito. Opo. Okay, Hindi okay. naman. Ang sa akin lang, Doc, no, yung awareness natin, kagaya sa pagpunta sa abroad, di ba, dapat alam natin yung mga, Yung mga do's and risk. don'ts. Oo, risk. Di ba? Marami kasing nag-a-abroad lang para magkapera, para daw bumili ng bayat lupa. Pero hindi nila naisip yung risk na pupuntahan nila. Yung sinasabi Very natin, risky risk. yun, Oo, yes. Yan yung mahirap. Yan. Kasi ako, Doc, matagal din ako sa abroad. Ang akin lang nakita na problema doon, yung walang awareness yung mga OFW. Kaya Kundi, nga- ang nasa utak puro pera. Kaya nga sa TESDA, meron kami Bakit ganon? ngayon na ginagawa namin yung non-training regulation ng disaster awareness and preparedness. Yun. Is ginawa ng pamamarisan yan. No? Maraming salamat po sa aming district director and the same time sa ating USEC na nasa Taguig, no? At Suarto and the CFCRD, Opo. Jovito Javier, na talagang sinama nila yan sa TESDA, yung disaster awareness and preparedness, para at least ma-aware din yung mga tao na anong gagawin nila. Lately lang, Jovi, natutuwa ako, maraming salamat po din po sa Pasig City Jail, no? Opo. May ladies dorm. Ang humahawak dyan si Warden Jim. Natuwa sila kasi nagturo kami ng disaster. Sila nag-request ng disaster awareness and preparedness. What to Sila do na. Oh. during disaster. Alam mo, ang bilis nila. At kinabukasan, nagamit nila yon, nagkaroon ng earthquake drill. Ayan. Lahat. At syempre, na-inspired ako kay Catirso Peralta at saka kay Attorney McNeil Rante. Yan. Marami kasing mga idea na dapat nating intindihin. Yes, oh. Lalo na pag ganitong emergency. Kahapon Kailangan talaga aware. Ang daming, Oo. katulad ng sinabi ko doon nga sa amin, no, na meron sa aming lugar doon. Opo. Do, pag-conduct ka naman sa amin ng disaster and awareness. Sabi ko, sige, basta importante yung pito. Yung pito. Pito. Importante yan. Ba't may pito kayo? Lahat ng pamilya may pito. Pag isa, may ibig sabihin yan di Yes, ba? oo. Pag dalawa, at Pero kung nasa ilalim ka na, kasi yun ang mga rescuer, ayun ang Yes. namin, ayun ang palatandaan namin kung may tao. Kasi dapat nga sabi ko, kaya sa disaster kit, may kasamang pito. ala Doc, nawalan na ako ng oras. Okay nga pala, no? Bitin ako. Okay. Palagay Anyway, ko. kailangan ituloy mo yung bukas. Bukas na naman. Yan. Okay, siyempre Okay. mga kaibigan, ayan, nagpapasalamat Bilis. po ako sa inyong lahat, lalong-lalo na sa on-duty natin, Doc. Yeah. Si Desk Editor Drew Nasino. Yeah. Tech engineers natin, si Winner Contehino, of course, si Ito yung Jenny Lirico masisipag Hermoso, Ken Sale, at si Jem Barbon. Not only that, ang broadcast IT natin si Victorio Jose Dominguez. Ayan, teleprompter si Neil Joy Abella. Writers natin si Raisa Dadia at si Mayan Palma. Ang ating CA si Yasmin Pantaleon. Of course, si Danielo de Guzman. Ang ating interns, ayan, magaganda rin yan. Si MJ Raimundo, Ira Ortega, Marie Garcia, John Lloyd Malinay, Aizen Lois Moises, John Drial Javier. At next program po, ang Balitang Tambayan with Sir Drew Nasino. Ayan, happy birthday kay Ay, Yusef Eric Eric Tayag ng Department of Health. Happy birthday, Eric. Nako, Tayag. magaling sumayaw yan si Doc Galing. Eric, di ba? Galing din. At syempre mga kaibigan, muli po sa ngalan na Yes Yes Yo, salamat po kay Tisay at kay Doc Melvin. Thank you, Muli thank po you. ako pa rin si Juvie de Guzman sa ngalan ni Doc, ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan. We love you, sir. Ang Yes Yes Show. Ako si Juvie de Guzman. I love you all, guys. Bye! Woo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo!